Hello guys, good morning dito ulit sa Moscow, Russia with love. Ngayon guys, nandito tayo ngayon sa labas, naghihintay tayo ng bus. Ngayon is Sunday, 11:30 na ng umaga. So, mayroon tayong holiday natin ngayon sa bangko, pero mayroon tayong part-time at mayroon tayong nakabooking na mag-asawa. At mamayang gabi, mayroon din akong isa na aking client. So, pupuntahan natin ngayon, idudugtong natin pagkatapos itong ating mag-asawa. So, ngayon naghihintay tayo ngayon ng bus. Kaya guys, samahan niyo ako sa araw na ito at subaybayan niyo ang aking mga kwento-kwento ng ating buhay araw-araw. Hello guys, welcome back ulit sa aking YouTube channel. Ngayon guys, katatapos lang natin ang ating client. So time check is 5 o'clock na ng hapon. Ayan. Ito guys, makapal pa rin ang snow nila dito. Snow nila dito. Makapal pa rin ang aming snow. So ayan yung aking client, ng client ko. So ayan. So ngayon, pupunta naman tayo sa next client natin. At nakabook yun sa akin ng alas 6, pero hindi ko alam kung kakayanin ko bang takbuhin ng 1 hour kasi mag-iintay tayo ng 28 minutes. Every 28 minutes yung bus nila dito guys. So kailangan nating mag-iintay doon. Sana dumating ka agad. So and guys, nag-iintay na tayo ng ating bus. Nagugutom na ako guys kasi breakfast na yung kinain ko. Ngayon ay alas 6 na ng hapon. So ayan guys, nandito tayo ngayon, naghihintay ng ating bus papunta naman sa next nating client. So magdatlong sakay tayo ngayon. Nagugutom na ako guys kasi ang kain ko kanina pa lang alas 10 yung breakfast ko. Ngayon alas 5 ng hapon, kaya ako'y nagugutom. So maghahanap tayo ng mabibilhang burger sa madadaanan natin. So ngayon mayroon tayong 4 minutes, dadaan na yung bus. Puti na lang 4 minutes na lang, nakahabol tayo sa natin guys. Hindi tayo maghintay ng 20 minutes. Every 28 minutes kasi yung dito guys, pag ganitong holiday. Super tagal nung bus hintayin. Kaya kailangan mo talagang on time ka. So ngayon, next nating client. Sana guys, maka-start tayo ng 7 o'clock. So makatapos tayo ng 7, 8, 9 o'clock ng gabi. Plus biyahe pa. So makakadating tayo ng bahay mga 11 to 12. Ganun kalayo guys yung part-time ko ngayon. Ito na yata yun guys. Okay guys, bye-bye na muna guys. Nandito na yung aking bus. Ay, hindi yata ito pupunta sa Planner. Planner na yun ba ito? Hindi ko alam. Sa Planner ito. Kung natin sumakay guys, baka maligaw pa tayo kung saan pa tayo dalhin ng bus na yan. Kaya antayin natin yung 268 na bus. Kasi guys, dito pag naligaw ka, napakatagal bago ka malayo ba? Kung maligaw ka, malayong marating mo. Kasi dito guys, napakalayo ng mga lugar-lugar. Kaya ayan, tinitingnan ko yung bus ko dun guys, baka maya dumating na siya. Saka baka may kaibigan tayo dito mong dadaan. So kailangan nating flashlight yung ating mata. So ayan guys, yung aming buhay dito. So ayan ng Russia. Ayan.
Makulimlim siya ngayon. Talaga naman makulimlim guys. Kasi pag ganitong snow, bihira mo siyang makita ang araw dito. Naku, mabibilang lang ng patak ng daliri mo guys ang araw dito. Kaya, ayan. Pero sanay na naman kami na ganito yung aming mundo dito. So, ganyan lang kami guys. Oh. Malungkot siyang tingnan kapag hindi ka sanay. Pero pag sanay na katulad ko, masaya na rin guys. Kaya ayan, alas 5 pa lang pero may ilaw para madilim na siya. Parang alas 7 na siya o alas 6 ng hapon. So guys, kumakain ako ng apple kasi gutom na ako. Nandito na tayo sa bus guys. Ayan. Hello guys! Welcome back ulit dito sa aking YouTube channel. Ngayon ay February 5 na. So, I'm sorry yung video ko kahapon ay hindi ko natapos sa Sunday. So, yung ganap-ganap ko every Sunday guys or every Saturday kapag marami akong client, personal client. So, yung sobrang busy at gabi na ako nakauwi kahapon at wala na akong time para mag-vlog dahil tulog na rin ang mga kasama ko sa bahay. Alam niyo na guys, hindi ako nag-iisa sa aking bahay. Marami kaming share, so kailangan nating mag-iingat para hindi sila magising kahit gabing-gabi na tayo dumating. So ngayon guys, yun ang ating buhay-buhay bilang isang OFW, isang masahista dito sa Russia. Busy-busy tayo lagi kapag holiday natin dahil doon ko napupuntahan yung aking mga personal client at iba yung sahod bayaran namin doon per head, per hour. So yun yung ating, doon tayo bumabawi. So yun guys, ngayon ang isi-share ko sa inyo ay ang technique or idea na paano ko nakuha ang isang 1 million. Anyway guys, hindi ako makapaniwala hanggang ngayon. Kahit ilang taon nang nakalipas na I am one of the millionaire. Anyway guys, ayun lang yung aking i-share tungkol doon kung paano ko nakuha ang isang 1 million sa edad kong 38. Sa iba, late na yon pero at least nagawa ko pa rin na nakuha ko siya bago ako nagpo-40. So, yun talaga yung goals ko nung una. So, ito lang ginagawa ko guys na una, 2015, 2010 ako nag-start sa Hong Kong bilang isang OFW. Pero hindi ko pa yun naiisip yung paano yung sobrang bata pa kasi ako noon time na yun. Siguro mga 28, 27 ako noon. No, mga ganun nga, 28, 27. So, hindi ko pa naiisip yung mga ganung bagay na mahalaga din pala tayong magkapera, magkaroon ng pera, or ganun ba? Kasi habang lumalaki yung mga anak ko na unti-unti I am a single mom. So, unti-unti kong na-realize na talagang kailangan kong paghandaan ang pagkakalis nila. Una, nakita ko sa partner ko na hindi ko talaga siya makatulong sa pangarap ko para sa mga anak ko. So doon ko na-realize guys na kailangan kong mag-double kayod at kailangan kong gumawa ng paraan paano lumaki ang kita ko or paano maging stable yung pera ko pagdating ng araw na sila ay magkakalis na. Kasi alam ko sa sarili ko hindi ko kayang mag-isa yun. Sa sahod ko lang sa Hong Kong nung time na yun ay 15,000 a month. So ngayon guys, ang ginawa ko dun sa Hong Kong, nangarap ako na after 5 years lang sa Hong Kong magtatrabaho at kailangan kong mag-move sa ibang lugar pa sa malaking sahod. So, nakita ko ang Europe, Canada, or America. Maraming agency dun sa Hong Kong, so mamimili ka. Ngayon guys, hindi tayo pwede sa ibang bansa dahil hindi nga ako nakapagtapos ng high school. Yun yung aking naging problema. So, nag-apply akong papuntang Canada. Hindi pala pwede kasi kailangan 72 unit ka. May 72 unit. So, wala akong ibang choice kundi maghanap ng ibang agency. So, luckily na nakita ko yung isang agency na Europe din siya, pero Maldives daw yun. So, na-research ko Asia din siya, part ng Asia.
So may pangalawa dito naman sa Russia. So sabi ko ayaw kong pumunta ng Asia kasi Asia na yung Hong Kong eh. Gusto ko naman Europe or America, Canada. Ang problema ng Canada, hindi ako pwede dahil hindi nga ako nakapagtapos guys. Yun ang nagiging problema natin. So ngayon sa madaling salita, nakita ko yung papunta ng Russia. So magandang offer nila sa akin, 1,500 USD ang promise nila sa akin yung agency na yon. So, ngayon nag-apply ako. Ngayon, ang kailangan nila ay isang masahista. So, ang ginawa ko guys, una, wala pa akong pera noon. Kailangan ko ng 150,000 pesos. Wala akong ipon pa guys. So, sabi ko, kailangan ko munang mag-ipon. Noong time na yon 2 years na ako sa Hong Kong. So, after 2 years, nag-ipon ako guys, nag-part-time para habang bago pa ang ganito pala, bago ako nag-aral na akong mag-massage. Ngayon, nag-aral ako mag-massage kasi nag-iisip ako paano ko mapalaki yung kita ko sa Hong Kong. Kasi ang Hong Kong natitira lang sa akin ay 5,000 pesos. Kasi 10,000 pinapadala ko sa mga anak ko dahil may 3 akong anak guys na maliliit pa nung time na yon. Nag-aaral silang lahat. So, yun ang ginawa ko. Naghanap ako ng part-time. So, hindi naman ako nag-post ako sa internet kung saan-saan ako. Uso na rin naman noon ng internet sa mga website. Naghanap ako ng paraan kung paano ako kikita. Pero walang naman sa aking post, guys. Ang post ko nung una, who are looking for part-time as cleaner. Pero walang naman sa aking post, guys. So, nitry ko, nilagyan ko doon na I can do massage. So, doon yung na-open yung mindset ko na naging masahista ako ngayon. Yun yung kwento ko guys. Ngayon, ang kwento natin na, so, may nagmansin sa akin doon sa post na yon sa asianexpat.com. Yun yung talagang, doon ako kumukuha talaga ng, kahit yung pangalawang amo ko, doon ko rin nakita siya. Ako lang talaga mismo naghahanap ng mga amo ko na nung nakadalawang taon ako sa Hong Kong. So ngayon, sa madaling salita, may namansin sa akin doon sa website na yon. So nagkaroon ako ng idea paano ako kumita. So mayroon namansin sa akin bilang masahista, pero hindi pa ako masahista. As in, wala akong ini-idea sa pagmamasad. So ang ginawa ko guys, pinuntahan ko yung client kong iyon. At pagdating doon, na-meet ko siya, sinabi ko sa kanya ang totoo. Sabi ko, sir, hindi talaga ako masahista. Ngayon, ni-try ko lang siyang idugtong ko doon na I can do also massage. Pero, hindi ako marunong mag-massage. Wala pa akong ini-training kung kahit ano. Wala akong ini-idea. Pero baka gusto niyo magpalinis kayo ng bahay. Ganito, ganyan. So, ngayon, sabi niya, nagkataon naman guys na mahilig pala siya sa massage. So, yun yung kwento. Ngayon sa amin, tinuruan niya ako guys kung paano ko gagawin para maging masahista ako at magkaroon ako ng part-time. Katulad ng mas in demand kasi ang massage pala eh. Doon sa Hong Kong. Maraming naghahanap daw ng ganun. May rami yung mga, sabi niya, mga tao daw gusto na lang sa bahay home service massage. So may ganun daw na ayaw na nilang pumunta sa salon, ganun ganyan. So ngayon tinuruan niya ako, sabi niya, you can find massage school daw, tapos ito ganyan, ang mga client, ganun, ganyan. Tinuruan niya ako. So, ganun ang ginawa ko. Nag-aral ako ngayon guys ng pag-massage. So, sa madaling salita, naging masahista na ako. Ngayon, nag-part-time ako sa Hong Kong. Lumaki na yung kita ko kasi every Sunday lang yung, every Sunday lang yung aking part-time. Aking day off. So, yun, doon ko ginagawa. Ngayon, may cleaning ako. Nung naging masahista na ako, may pumapasok na rin sa akin na nagpapalinis. So, sa umaga, naglilinis ako, idudugtong ko, nagmamassage, ganyan. Buong isang parang, dormitory, ganyan. Mga estudyante yung minamassage ko at nililinisan ko sila ng bahay. So, yun yung aking part-time doon sa Hong Kong. So, ngayon, ang ginawa ko, lumaki na yung kita ko doon. Dating 15,000 monthly, naging 20, naging 30,000 nung huli. Ngayon, hindi ko na naisip guys na mag-apply ako dito. Kasi, sabi ko, 30,000 na yung kinikita ko eh. Ganyan, ganun. So, hindi ko na kailangan umalis pa dito sa Hong Kong. Ngayon, nag-message sa akin yung tawag dito, yung immigration ng Hong Kong na bawal daw ang mag-part-time doon sa Hong Kong na isang katulad kong OFW. Kasi, yun nga daw ang agreement ng between Russia, Hong Kong at saka Philippines na dates lang talaga kami. So, tinigil ko guys. So, nag-isip ako.
Pero, nakaipon na ako ng pera noon. Mayroon na akong pang-apply kasi ang ginawa ko habang kumikita ako, iniipon ko siya. Ang nagme-maintain na ako sa 10,000 pinapadala ko sa mga anak ko. Pero yung mga extra kong income, iniipon ko siya. Nagtipid ako, hindi ako, nagbabaon ako, dala-dala ko yung pagkain ko maghapon doon sa, sa mga part-time ko. Nagluluto na ako sa umaga. Dala-dala ko na yung kanin at saka corned beef kung sari-sari lang basta't may thermos lang ako. So yun ang aking buhay guys sa Hong Kong. Kaya nakatipid ako dahil hindi talaga ako nagagastos, hindi ko binabawasan yung pera ko. Kundi yung mga lotion ko lang, mga personal lang na gamit ko na importante. Ang binibili ko lang yung needs ko lang, pati sa mga anak ko ganun din. So nagstay kami doon sa kanilang allowance hanggang sa ako'y ganun nga ang sitwasyon. Na-message ako ng immigration at ganun ang nangyari. So, sa madaling salita guys, in-stop ko yun 3 buwan at nag-isip ako na may pera na akong ipon. Binalikan ko ngayon yung agency na aking nakilala noon, na Artelec Agency. Binalikan ko yun at nag-inquire ulit ako. So ngayon sabi niya, at 3 months makaalis na ako, gito, ganyan, ito yung pwedeng. Ngayon sabi ko kulang yung pera ko. Ngayon, sabi niya, okay, utangin mo na lang yung yung kaunti, yung matitira. At salary deduction na lang daw. At yung aking naipon, yun yung aking ibibigay ko sa kanya. So ngayon, nakaipon ako ng mga 120,000 yata yun. Pero kulang pa ako ng, kasi mga kasama air ticket, mga 180 ganun, 180,000 pesos yun. So sa madaling salita guys, umuwi ako ng Pilipinas nung time na yun. May apply na ako, habang naghintay ako ng apply, umuwi ako ng Pilipinas. May natitira pa akong pera. Ini-start ko ng babuyan sa Pilipinas. Inahin 5. O habang makapunta, i-crisis na yung hungkuan ng Russia. So Russia yung aking destination ng aking application. So yun ang aking ginawa. So sa madaling salita, after 3 months, lumabas na yung aking papilis. Naka-start na ako ng babuyan sa Pilipinas. So for in case na anong mangyari sa akin dito sa Russia, may magsusupport sa mga anak ko. So nung bago ko nakalis, nanganganak na yung baboy ko kasi 3 months ko pa nga inantay yung yung apply ko. So ngayon guys, yun ang kwento. So ngayon, pagkatapos ng aking apply, lumabas na yung aking visa. So after 3 months, nakarating ako ng Russia. So pagdating dito guys, winggang-winggang yung buhay ko. 1 taon akong walang maayos na trabaho. Yung in-offer sa akin ng agency ko, hindi kami nagkaayos kasi hindi ako pinapalabas. At sobrang higpit nila guys, parang bumabalik sa akin yung ako'y nasa Jordan pa. So iniwan ko siya. Nagpunta ako dito sa Sinto, sa pinaka-city nila. At sinabihan ko yung agency ko na hayaan na lang ako. 2 buwan akong hindi pinasahod doon sa una kong amo. Yun lang naman yung history na hindi ko nagustuhan dito sa Moscow, Russia guys. Ngayon, sa madaling salita, pinalaya ako ng agency ko, nag-quits na kami kasi yung amo kasi binigay niya sa akin, hindi ako pinasahod. Sabi ko, yung utang ko sa kanya, singilin, kunin na lang niya dun sa amo niyang binigay niya sa akin. Kasi nagtrabaho naman din ako doon. So madaling salita guys, naging malaya ako dito sa Moscow. So naging independent ako, naghanap ako ng mga client ko sa online. Pero sa awa naman Diyos, nakasurvive tayo. At ito tayo ngayon. So ngayon guys, hanggang sa nagkaroon ako ng kilala, mga salon, mga ganyan, mga personal na client. So, ang aking ginawa guys ay pagkatapos ng after 1 year and half, nakilala ko itong bangko. So, ngayon, doon ang nagbago yung buhay ko guys nung nakilala ko itong bangko at nagkaroon ako ng full-time na sahod na every 15 days at katapusan, nagsasahod ako. So, ang ginawa ko, yung mga dati kong client sa labas, bago kong nakilalang bangko, naka-steady pa rin sila. Pero, binago ko sa kanila yung schedule. Kaya, nag-double trabaho ako a day ng time na yun, guys. Pero, malakas pa ako ng time na yun kasi pagkatapos dito sa bangko, ini-schedule ko sila araw-araw. May pinupuntahan akong client araw-araw. Mga Russian yung guys, hindi yung mga Pilipina. So, pinupuntahan ko sila after dito sa bangko. At gabi na ako umuwi guys, mga 2:00, 1:00. Ay grabe, super pagod. Pero kinintino ko lang yun, ang pagtitipid. Bumibili lang ako yung mga needs ko lang, yung mga anak ko. Pinapadalan ko, binago ko yung allowance nila kasi lumalaki na sila. Tapos nag-high school na yung mga anak ko. So binago ko yun. Mini-maintain ko lang, hindi ko niluho yung mga anak ko. Kung anong kailangan lang nila, yun lang yung binibigay ko. Maging sa aking sarili, ganun din. Ipon talaga ako guys, ng ipon. Kahit na nag-allowance ako sa kanila
tumutulong ako sa nanay ko sa Mindanao at nagbibigay din naman tayo sa iba, parang 10% nga daw. So, yun ang ginawa ko, minintain ko lang yung aking technique guys. Tapos, ang isa nakatulong sa akin, isang pa, nanood ako ng mga motivation video. Kahit nagtatrabaho ko guys, kahit nagmamasage ako, andito yung headset ko guys. So, nakikinig ako ng audio. Katulad ni sino yung Robert Kiyosaki, yung Rich and Poor Dad, at sina Chinkitan, at sina Bo Sansis, at saka Francisco Colayco. Yun, marami akong natutunan sa kanilang mga video guys. Kaya ni-apply ko unti-unti sa sarili ko. At continue pa rin Saturday, Sunday, may mga part-time ako, punong-puno ako niyan guys, kasi nung time na yon bago nag-pandemic, super, ang dami kong client, dumami yung client ko, at magaling akong inoperan ko sila, yung mga Russian kasi mahilig silang magpaganda, so nag-offer ako sa kanilang body scrub, sari-sari talagang ginawa ko guys sa kanila, slimming, kaya marami akong client noong bago nag-pandemic, mga 3 years bago nag-pandemic. So, doon ako nakaipon. Pero kaunti pa rin, napakahirap mag-ipon guys kapag wala ka. Sarili mo pa lang ikaw pa lang yung kumakayod. Ang hirap. Mahirap magkaroon ng milyon. So, ilang taon yung binilang ko guys, magkaroon ako ng milyon kasi napakadami kong responsibilidad. 3 yung anak kong binubuhay, pinapaaral. Tapos yung pamilya ko pa sa Pilipinas. Natulong pa ako sa nanay ko. Ang dami guys, kaya napakahirap. Ngayon, nung unti-unti nang lumaki ang pera ko, nagkaroon ako siguro mga 500,000. Ang ginawa ko guys, pinalinding ko. Nilakasan ko yung loob ko dahil sa pakakapanood ko ng mga videos, mga motivation videos. Kaya lumakas yung loob ko na ipalinding. Pinalinding ko una sa Pilipinas. Tapos nung pandemic, nagpunta na yung palinding ko sa Pilipinas, nagpunta ng Spain. So, kinontinue namin ngayon sa Spain yung aking palinding. So ngayon, nagkaroon tayo ng pandemic, so nag-stop yung aking palinding at kinuha ko na lang sa kanya na walang tubo yung ilang buwan yun. Ang puhunan na lang muna ang aking kinukuha, hindi ko na tinutubuan kasi pandemic nga. At maswerte naman ako dahil yung mga kliyente ko sa labas nagstay at yung bangko, kahit wala kaming pasok, tuloy-tuloy pa rin yung aking sahod. So, doon tayo guys. Ngayon, unti-unti na namang bumalik na okay na, nakasurvive tayo sa COVID. So, tuloy-tuloy pa rin guys. Ngayon, after 2 years, nag-start ako na palinding dito. So, doon ko nabdit yung 1 million guys. Yung time na yon siguro mga 37 ako. Isang taon nung nag-start ako dito ng palinding. So, 3 na may sa Pilipinas ako. Maliliit lang siya guys. Maliliit lang. Siguro hindi hati-hati ko lang yung 500,000. So, ngayon, nag-start ako ng palinding sa dito. So, after 1 year guys, nabit ko yung 1 million ko. Tapos, 38 years old ako, nabit kong 1 million. Ngayon, continue ko lang yung guys, yung tubo noon, yung aking pera, tapos yung aking mga continue pa rin yung aking part-time, yung aking mga sideline. Pagtapos dito sa bangko, may mga kliyente pa ako sa labas ng time na yon. At yung mga Saturday, Sunday ko. Sipin nyo guys, kapag dumami yung aking client Saturday, Sunday, minsan kikitain ko yung sahod ko dito, 2 araw ko lang sa mga part-time ko kapag maganda, nandyan lahat yung client ko. Lalo na pag winter, nung time na yung wala pang pandemic at gera. So, yun yung guys, yung ating kwento ng ating buhay. Magtipid ka, magastos ka lang ayon sa kailangan mo lang. Pang-3, kailangan mong sipagan, continuous mo lang yon at manood ka ng motivation videos. Yun lang yung guys ang aking Tapos after 1 year, tumubo ulit ako guys sa pera ko. Nakabili ako ng luti. Mura lang naman yung luti ko. Pero sinabay ko na din, after 2 o 3 months, sinabay ko na yung aking bahay. Kahit kubo lang siya guys, hindi pa rin siya tapos. Pero masaya ako dahil nasasabi kong may sarili akong bahay. Hindi kami nangupahan at una makatipid kasi na hindi ka na nangungupahan, yun yung aking advance. Pero ngayon guys, hindi ko muna sa pinapagawa ang bahay ko dahil nakagastos na ako ng 600,000 sa bahay ko. Pero tulog kasi ang pira guys, ang sa akin lang sa ngayon, ang mahalaga yung anak ko hindi na mababasa kasi nakatiles na rin naman yung loob at hindi na rin kami nababagyo. So yun yung aking mahalaga guys, hindi kami napapalayas. Ngayon guys, continue lang tayo ngayon at pati sa
sa ating sarili. Kahit mukha tayo ngayong hindi tayo masyadong bumibili ng mga gamit kasi hindi importante guys. Ang kailangan nating ilagay ang pera natin sa tama para hindi tayo habang panahon nandito sa abroad. So guys, samahan niyo ko yun ang aking kwento-kwento dito ng buhay bilang isang OFW. Ako nga pala si Joyce Reyes at Tubong Mindanao at ipinanganak ng Dumaguete. So Bisaya tayo guys at ako ay single mom, may 3 akong anak. Ngayon ay teenager na sila. See you sa next video. Sa mga bagong nanonood dito sa aking YouTube channel, please paki-subscribe naman at paki-click ang bells dyan para ma-alerto kayo kapag sa susunod kong video. Salamat sa mga nanonood at dito sa aking kwento-kwento ng buhay bilang isang masahista at OFW dito sa Moscow, Russia with love. Thank you guys!